Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Dare to Us. Excuse me. Interview ni Attorney Edwin Lacerda, dating spokesperson ng Pinoy Aquino Administration, kay Congressman Edgar Erese tungkol sa sona ng Pangulo kahapon. Anong masasabi niya? Grabe. Bilib ako dito kay Congressman Edgar Erese. He's trying to be polite, respectful sa Marcos Jr. administration. Ayaw niyang magbitaw sana ng mabibigat nga salita. Kailangan napilitan siya. Yung mga sinabi ng Pangulo, bola lang yan. Ito, pakinggan natin. Kahapon yung nag-notes ka pala. So anong biggest takeaway mo kahapon sa sona ng Pangulo? Wala akong ma-takeaway. And I hate to say negative things against the Marcos administration. I'm not happy saying these things. Pero we have to put sense to what's really happening to our country. Kaya pa happy na tatanggalin yung systems laws at mabawasan ng wala lang yun, hindi mangyayari yun. Ay, pero sa inyo yun, sa inyo manggagaling Oo nga, sa wala Kongreso. lang yun kasi hindi naman feasible yun. Hindi feasible yun. Bola. Kahapon yung Bola! notes ka pala. So anong biggest takeaway mo kahapon sa sona ng Pangulo? Wala akong ma-takeaway. And I hate to say negative things against the Marcos administration. I'm not happy saying these things. Pero we have to put sense to what's really happening to our country. Kaya pa happy na tatanggalin yung systems laws at mabawasan ng wala lang yun, hindi mangyayari yun. Ay, pero sa inyo yun, sa inyo manggagaling Oo nga, sa wala Kongreso. lang yun kasi hindi naman feasible yun. Hindi feasible yun. Hindi daw posibleng mangyari yung binabanggit ng Pangulo na tatanggalin na yung systems laws sa, di ba, sa singil ng kuryente ito. Bola lang. And I agree. Kaya ako, as in, hindi talaga ako nanood o nakinig sa sona ng Pangulo. Ngayon, nagre-react lang ako. Depende sa mga lalabas na ganyan. Ay, ang Pangulo, pagdating sa pambobola, the best president. Yeah. Ang galing niya talagang magsalita. Kung pakinggan mo lang yung salita niya, na hindi ka mag-isip ng malalim, mapapabilib ka talaga, mapapalakpak ka talaga. Yung sabi niya nga, masakit para sa akin na nagsabi na ng ombudsman na malapit ng sampahan ng kaso ang dating speaker. Masakit daw yun. Kaya lang hindi naman ako Pangulo para lang sa aming pamilya. Pinsan eh. Kaya lang dapat gawin natin ang tama. In fairness, yung speechwriter, magaling sumulat. Kaya lang, is it sincere? Galing ba talaga sa puso yung sinasabi niya? To me, it's no. Kaya may nabasa akong post o video ba ni Attorney Regal Oliva? Sabi niya na. The fact na binanggit ng Pangulo na malapit ng sampahan ng ombudsman si Martin, lalo akong nagdududa kung gagawin niya yan kasi never, ito, Attorney Oliva, never na naging faithful ang presidente sa kanyang mga sinasabi sa SONA. Ang galing niya talagang magsalita sa SONA. Para lang trying to impress ang taong bayan. Kaya lang walang nangyayari. Kaya ang dami niyang binitawan. Racket! Malala ko yung racket program project.
Well, sana magkakatotoo. Kaya lang, sabi nga ng mga post na nababasa ko, kalsadang at tulay. Sino bang nag-post nito? Si Attorney Mike Operario. Kalsadang at tulay, hindi nga nila maayos-ayos. Racket pa kaya. Oh, alala ko, racket. Kasi baka naiisip ng Pangulo, nung panahon ng kanyang tatay, may na-develop na bongbong racket. Sa totoo lang, meron. Naging successful ang launching. I think 37 successful launch. Ballistic missiles, pinaputok. Para sa depensa natin sana yun. Pangyera ng mga rockets, missiles. Kailang nung napatalsik ang Marcos Sr., tumigil na rin. Baka gusto niyan ibabalik ang bongbong rockets. Kailang ito naman hindi pangyera, pang more on economic, pag-gather ng data. Magandang pakinggan. Kailang wala. Panglimang sona na niyan. Halos walang natutupad sa kanyang mga sona. O, ano pa yung mga sona niya nung pinagmalaki na every year, we will build 1 million houses. And for 6 years, pag alis ko sa pwesto, we'll have 6 million houses. Ano nangyari? O, nung nag-budget hearing ba yun? After 3 years, instead nga 3 million, 300,000 lang napatayo. So, tinanong siya ng mga senador, yung secretary ng housing, ay bakit sinabi ng Pangulo na 1 million houses per year? Anong sagot ng secretary? Impossible po yun, unrealistic po yun. Mabuti pa yung secretary nagsasabi ng totoo. Ang presidente masyadong pag nagsalita. Hay na hay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, kilagid ka tuig nga ang ilang balay. Inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o. Makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig. Kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana lang. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ya maputos gyapon. Dapat gira ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Kadang tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Karon naman sa pagtanggal maga-atop na po si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop na mga silupin lang. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud.
Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginaghatag sa amo o nagiya sa naghatag sa sin. Nga wala na itong among kuan ni silupin. Umayo na. Oo. Di ko kayo pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umayo na gid ang atop ni Angkol karon.